mainit na balita mga kaboses ng masa, conflict sa Malacanang isiniwalat ni Madam Maharlika. Ani niya, sa kasalukuyan ay nag-aaway-away sila sa Malacanang, particularly sa presidential communications. Nagbabardagulan sila at baka magsabunutan na si Patricia Martin at si Rocky, yung kalbo, at marami pang iba. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang opinyon ng mga netizens. Ayon sa kanila, napakalaking pasasalamat namin sa may boses na kaming mga mahihirap na mamamayang Pilipino sa pamamagitan mo, Madam Maharlika. Sana gabayan ka at patnubayan ka palagi ng ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sana i-shield ka niya sa kanyang mga palad palagi. Sana gumalaw na ang matitinong men and women in uniform at susunod kaming sambayanan para mawala na sila sa pwesto. Grabe, nakakahiya at nakakasuka sila. The thing is, they don't have shame on their corruption. All their deeds come out from the wickedness of their heart. Ang importante, well-informed kami through you and Roy para in case of anything, makareact at makapag-isip kami ng tama. Thank you, Palangga. Dapat mapabalik yung pera na ibinibigay sa mga kongresista. At kung hindi maibabalik ang pera na yan, ay kailangang magbitiw ang mga kongresista na tumatanggap o kaya ay hindi makapagbalik ng pera na total 22 million pesos. Ginagago nila ang mga Pilipino. Thank you so much for fighting for Filipino people. God bless you all. Miss Maharlika, sana magkaroon na ng people power para magkaroon na ng tamang pamumuno sa bansa at kailangan na huwag nang papapuin ang mga dating nakaupo na. Kailangan ma-screen ng mabuti ang bawat tatakbo. Dapat huwag nang iboto muli ang mga corrupt na politiko. At heto naman, panoorin natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Bubulyakan sa palasyo. So, sa kasalukuyan ay nag-aaway-away sila sa Malacanang. Particularly sa presidential communications, nagbabardagulan sila at baka magsabunutan na si Patricia Martin at si Rocky. Okay, yung kalbo. Okay. Paano nila sabunutan? Tangina na walang buhok. Oy, Patricia Martin, paano mo sasabunutan si Kaki Rocky mo? Dahil walang buhok nga eh. So anyway, you know what? Ang baboy na mga to. At demonyo lang po ang gumagawa nito. Sabi ni Sally Kigochi, yes, desperado sila Palangga. So dahil inulat ko sa inyo na ang dugyot trolls or Ensimada trolls, kasi they're not vloggers at all. 'Di ba? They are bayaran. At sila po ang mga dugyot na ito, yung mga Ensimada na tumatanggap ng pera galing kay Bukangkang, galing sa presidential communications, galing kay Lacheloy, galing sa kanila lahat, galing kay Lisa, galing kay Kuting, ay kalaban ng bayan. Kasi imbes na mapunta sa mga proyekto ng gobyerno, napupunta sa kanila. Kaya po sila nag-away-away dahil ayon sa ating pinaka-reliable na informante sa loob ng Malacanang, ay sa loob to, mga Palangga, hindi binibigay ni Kalbo yung bribe sa kanila. Yung ninakaw ni Bukangkang Ridao, ang pinaka leader ng sindikato diyan ay si Emerald Ridao Bukangkang. At itong kanyang assistant secretary na si Patricia Martin, okay, ay isa lamang asong julol ni Ridao para kausapin itong mga Ensimada trolls katulad ni Kalbong Rocky dahil binubulsa o sinusolo ni Kalbo ang payola, ang bribe. Kita mo ang mga mandorobo nag-aaway-away, mga jutang ginina. Kita niyo kung gaano ko walang hiya to mga to. Yan kasi ang napapala ng hindi marunong magbanat ng boto. Ikaw Kalbo, ikaw Raking Kalbo, naalala ko nung umuwi ako nung I think that was 2018 sa Pilipinas. 'Di ba? Naki-ride ka pa sa akin.
'Di ba? Social climber ka eh. Akala mo kung maka-project ka, may pera ka. Iba nakikiride ka lang. Okay, wala naman sanang problema kung mahirap ka. Ako kahit kailan, hindi naman ako nagmalaki dito na ako'y mayaman or what. Dahil hindi naman. 'Di ba? Magpakatotoo ka. Lalo na, okay, kung wala ka naman. Wala kang ibubuga dahil tamad ka. So, ang ginagawa mo, kalbo, kayo ni Patricia, magsabunutan kayo. Well, lugi si Patricia sa'yo dahil wala kang buhok. You know, yan ang napapala ninyo, mga Ensenada trolls, na ibinibenta ninyo ang inyong mga kaluluwa kay Satanas, o kay Rida, o kay Bukangkang, o kay Kuting, o kay Lisa. Dahil yan ang utos ni Lisa Ahas, ni Lisa Smugs, na bayaran lahat ang pwedeng bayaran. Kapag wala ng silbi, gorgorin o itapon sa bangin. Yan ang mangyayari sa inyo. So ngayon nag-away-away sila palangga dahil hindi nila alam, hindi nila matumbok kung sino yung puting ahas ko. It just so happened na hawak ko ng ebidensya. Kaya nga wala nang question mark, wala nang allegedly, walang question mark. Diretso kong inaakusahan ang presidential communications, si Marcos Jr., si Kuting, dahil mga bataan na yan, na ninanakaw ang pera ng bayan at binabayad sa trolls. Kaya imbis na ayusin, sabi ko nga, ang communication department, ang inaasikaso ang gumawa ng fake page para lituhin kayo, para agawin kayo sa akin. 'Di ba? Napakawalang hiya talaga mga kababayan. Kaya naman, na sobrang kabubuhan at katangahan nila, itong si Marcos Jr. bangag ay binati ang new winner na Taiwanese president o president of Taiwan. Nabalitaan niyo ba yon, mga kapalangga? Alright. So mamaya-maya isa-isahin ko yon. Okay? Tapusin muna natin itong mga dugyot. Right? So sabi ko nga, hi, BL, Bagong Lipunan, Roy. Okay, si Alma Fernando nandito. So, kaya sinasabi ko sa inyo, milyon-milyon ang budget ng Presidential Communications para umulat o mag-ulat sa ating bayan ng mga ginagawa ni Kuting. Pero paano nga sila mag-uulat ng kabutihan na ginagawa ni Kuting dahil puro palpak? Dahil ang pinagkakabalahan ni Emerald Bukangkang, okay, dahil siya daw ang reyna ng social media. Ikaw ang reyna ng social media ng kapike-pikean ng fake news. Maliban sa bumubuka-buka yung kipay labong mo dyan para magkapera. Di ba? Noon pa lang, binubuka mo na yung kipay mo para magkapera dahil tamad kayo. Hindi kayo marunong magbanat ng boto, ng fair, ng patas na hanap buhay. Ang gusto ninyo, magnakaw sa kaban ng bayan. Gusto ninyo magpasosyal, magpabuka-buka ka ng kipay mo sa New York. Naalala niyo yun? Yung nag-split, okay, sa New York. Gusto nyo palang kumain ng masarap. Gusto nyo palang mag-travel. Gusto nyo palang mag-social climber. Okay lang mag-social climber ka kung kaya mo. Di ba? Kung kaya mong bilhin. Pero ang ginagawa ng mga hayop na to, bininanakaw ang pera ninyo, nating lahat. Walang problema kung gusto mo magpakasarap sa buhay mo, basta hindi ninakaw sa kaban ng bayan. At ikaw, Patricia, Martin, at ikaw, Rocky, okay? Buhay, lahat kayo actually dyan, buhay pa kayo, inuud na mga kaluluwa nyo dahil hindi kayo makalamon, mga patay gutom kayo. Hindi kayo makalamon sa patas na pagtatrabaho. Diba? Ang gusto nyo easy money. Ang gusto nyo manira ng tao. Ako, naninira ba ako dito? Sinisira ko ba si Kuting? Kasi yun yung press release ninyo. Hindi ko kailangan sirain si Marcos Jr. Dahil ang sarili niya mismo, sinisira niya. Sinisiksik niya ng polboron ang kanyang pagkatao. Kaya naman, bangag na bangag. Alright? Bakit bangag na bangag? Let's go. Okay? So, sa hindi pa nakakaalam, mga palangga, nagalit ang China. Okay? Okay. Dahil lang. Naggalit ang Foreign Ministry ng China dahil sa katangahan o kasyungaan ng presidential communications. Kasi mga palangga, nag-release ng greetings, okay, ng congratulatory message actually, itong si Kuting Jr. Okay, tingnan natin to.
Si Kuting Jr. Natin, i-edit natin to ng bonggang-bongga pala. Okay, ready ko lang. Okay. Ito na. Nag-release si Kuting Jr. ng congratulatory message sa President-elect Lai Ching-te ng Taiwan. Alright, ito ang sabi niya. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace, and ensuring prosperity of our peoples in the year's end. Ayan po yung greetings ni Kuting. Okay? Ayan. So ano nangyari dyan? Dinilit nila yan. At sino ang nagsulat ng congratulatory message na ito? Ang nagsulat po nito ay walang iba kundi ang grupo ni Emerald Bukangkang. At yan sila Patricia, sila kasi, sila Franz Imperial, sila Gerard Barria, sila Honey Rose, yung mga buwaka ng inang mga yan, sila ang admin ni Kuting sa Facebook page. Alam ko yan. So para lang makisabay, dahil nagbati na rin ang Amerika, okay, dito sa tayo President-elect, ay gumaya-gaya ang mga buwaka ng ina without consulting the DFA o, without consulting Kuting. So, ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw na si Kuting ay talagang vangag. At bawat nire-release ng presidential communications, especially kung statement ng presidente na pinapalabas nila, dapat yan alam ni Marcos Jr. Pero ang nangyari, vangag nga dahil nagpupulburon. So, naglabas ng article, January 17, ang Macau Times, Macau Daily. Sabi dito, Beijing blasts Marcos for congratulating Taiwan winner election. Ano nangyari dyan mga palangga? Ang sabi dito, China's Foreign Ministry summoned the Philippine ambassador yesterday and denounced President Ferdinand Marcos Jr. congratulatory message to the winners of Taiwan leader election Lai Ching-te. So ibig sabihin mga palangga, pinatawag, sinumon ang ating ambassador sa Pilipinas na kung sa China pala. Ang Philippine ambassador to China ay pinatawag ng ministry spokesperson na si Mao Ning. Okay, at sinasabi niya na ang ginawa ni Marcos Jr., ito ang exact word niya, seriously violated the political commitments made by the Philippines to China and rudely interfered in China's internal affair. So, ibig sabihin nito ay hindi talaga nagbabasa si Kuting, hindi niya alam kung ano yung kanilang, ang Philippine and China, agreement in terms of sa pakikialam ng internal affairs. Diba? Yung commitment. Rather, not agreement, yung commitment. So parang gano'n na rin, yung pag-uusap ng dalawang bansa, China and the Philippines, kung ano yung irerespeto yung mga internal affairs. Pero dahil sa kabubahan ni Emerald Ridaw at ni, the rest of the group na puro bukangkang, hindi sila nagbidabidahan sa Facebook page ni Kuting. Okay? Tuloy lang natin dito. So, sinasabi ng China na ito ay seryosong paglabag, okay, sa usapang pampolitika ng China at Pilipinas. Na sinasabi ng China, China claims Taiwan as its own territory to be recovered by force if necessary and angrily condemns statements that appear to confer legitimacy on island's government. So, ang ibig sabihin ng China, mga palangga, dahil nga meron silang dispute sa Taiwan na kiniklaim ng China, dahil probinsya lang yan Taiwan, di ba, dati. So, na ito ay teritoryo nila, na kung kailangan gamitan ng puwersa, kung gamitan ng puwersa para mabawi nila yung kanilang territory, ay gagawin ng China. So, dapat, ang sabi ng China, hindi dapat mangingialam si Kuting ang Pilipinas sa internal dispute nila or internal affairs. Ngayon, sabi ng ambassador, ng spokesperson ng China, we would like to sternly tell the Philippines, kasama tayong lahat dyan. The Philippines So mayroon tayong
karapatan na magdadadakdak dito. Okay, sabi ni China, we would like to sternly tell the Philippines not to play with fire on Taiwan issue. Immediately, sabi niya, stop making wrong words and deeds on Taiwan-related issues and stop sending any wrong signals to Taiwan independence and separatist forces. Anong ibig sabihin nun, Palangga? Kinukundi na, okay, ng China ang pangingialam ni Kuting o nating lahat ng mga Pilipino ng Pilipinas at sabi niya, wag daw maglaro ng apoy. Ano ba ibig sabihin ng maglaro ng apoy? 'Di ba? Sa atin na maglaro ng apoy is tsuktsakan 'yun, 'di ba? Sa atin. So ngayon, ang ibig sabihin ng China, paninindak 'yun. Na wag niyong subukan. Okay? Wag niyong subukang makikialam sa internal affairs namin kasi may kalalagyan kayo. Magkakaresulta ito sa mga bagay-bagay na hindi nyo ine-expect. Danger, kumbaga. Sa madaling sabi, huwag ka maglaro ng apoy dahil ito ay pwedeng magresulta sa maapoy. You know what I mean? Sa kaguluhan. Dahil sa pangingialam sa simpleng post ng Presidential Communications sa Facebook ni Kuting dahil nga si Marcos Jr. ay syunga, bangag, hindi niya inalintana, wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga tao niya sa baba. Kaya itong mga to, dahil nag-aaway sila sa payola, sa bribe, sa bayaran, di ba? In connection dito sa report natin, kaya hindi na alam ni Kuting na napapahamak niya na ang ating bayan. Di ba? Sabi ng China, huwag kayong maglaro ng apoy. Hindi kayo dapat makikialam. Itong issue namin ay pang-amin ito. Di ba? Huwag kayong magsalita ng mga ganyang mga mali-mali chuchu kasi may kalalagyan. Parang yun na yung sinabi niya nga, don't play with fire. Ngayon, according to the spokesperson, tuloy natin balita, she said Assistant Foreign Affairs Minister Nong Rong summoned the Philippines ambassador to China Tuesday morning and made solemn representation and urged the Philippines to give China a responsible explanation. Pinagpapaliwanag. So mamaya babasahin ko yung, ito na lang, dito pala yung paliwanag. Okay. Dito po yung paliwanag ng Chinese Philippine ambassador to China. Okay? Tingnan natin kung may kwenta yung kanyang paliwanag. Alright. Okay. Sabi niya, the Philippines and Taiwan share mutual interest which include the welfare of nearly 200,000 OFWs in Taiwan. The message of President Marcos congratulating the new president was his way of thanking them for hosting our OFWs and holding a successful democratic process. Nevertheless, the Philippines reaffirms its one China policy. So definitely, palusot lang na kunyari yun, no? yung ating ng mga OFW dyan, in connection with the OFW, di ba? Dahil yung parehong interest, worker natin dyan, 200,000 na OFW, parang, it's just, sinasabi ng DFA dito, ay parang pagpapasalamat, di ba? Dahil may mga OFW tayo dyan, mga ganyan-ganyan. So anyway, si Kuting, wala pang explanation. Bangag na naman siya, tulog na naman siya. Dapat siya ang magsasalita, hindi lang yung DFA. Kasi siya yung nag-post eh. Even though yung mga jutang genimes ang nag-post, yung sila Bukangkang, Presidential Communications, sila dyan, ang ang liability kay Marcos Jr., kay Kuting, mga palangga. So kahit si Hoda, sino pa ang nag-post niyan, the fact na ang posting ay galing sa kanyang Facebook page kasi nga abala sila sa pag-aaway dahil sa payola, sa bribe, kaya hindi nila alam kung ano-ano na yung mga pinagsusulat nila dyan na hindi man lang nanghingi ng basbas. Baka hindi nga alam ni Marcos Jr. yan eh. Kasi nga bangag. Di ba? Bangag eh. Sabi dito ng Chinese government, okay, spokesperson, Marcos Jr. congratulated Taiwan's leader election on Monday, saying in a statement shared on social media that was looking forward to close collaboration and strengthening mutual interest. Sabi niya. Tapos sabi nung spokesperson, who is detested by Beijing as pledge to safeguard the island's de facto independence from China
and further align with other democracies. So, ang sinasabi ng China dito, dapat ay hindi talaga makikialam ang Pilipinas, 'di ba? Even do sa mga simpleng bagay kasi they're very sensitive. Okay? So sinasabi dito dapat ang interes, okay? Ang interes ay ang internal dispute ng China at ng Pilipinas ay hindi dapat, tama ba? Internal dispute ng China and Taiwan. Kaya naman galit na galit ang China ngayon. Okay? Na sinasabi nila dito na hindi dapat makikialam ang ating bansa. Alright? Dahil sila ay mayroong sariling kalayaan o demokrasya, para ayusin nila yung kanilang mga dispute at hindi tayo magkakaroon dapat ng mga internal pangingialam katulad ng ginagawa ni Kuting sa pagpapasok ng ICC para pakialaman ang ating bayan. So sa madaling sabi, hindi nag-iisip si Marcos Jr. kasi paano siya mag-isip? Polboronic nga eh. Paano niya mamomonitor yung pinipost ng mga bukangkang? Paano malalaman? Dahil nakita nyo, ito'y simpleng salita lamang ay pagpapahamak sa ating lahat. Buti naman sana kung kaya ng Pilipinas makipagwarla-warla. Ang Amerika, alam mo naman yan. Di ba? Bumati din. Oh. Ano ang sinabi ng balita? Alright? Okay. After U.S. Secretary of State Antony Blinken congratulated Lai on his victory, China's foreign minister said that Blinken's message sends a gravely wrong signal, pareho lang, to the Taiwan independent separatist forces. The minister claimed the congratulations went against a U.S. commitment to maintain only unofficial ties. Pero hindi sinabihan ng China ang Amerika na don't play with fire. Huwag maglaro ng apoy sa amin. Diba? Sa tayo lang. I mean, ang Pilipinas lang. Ano ibig sabihin nun? Bakit walang paninindak sa Amerika ng ganong words? Bakit sa Pilipinas lang? Dapat mag-isip-isip kayo. Sabi ni Bagong Lipunan, dapat si BBM neutral lang dapat, pro-Filipino at walang papanigan. Kasi nga may internal dispute sila eh. Pero kasi ang bottom line nito mga kababayan, dahil sa bangag si Marcos Jr., dahil ang kanyang mga presidential communications asong julul, walang ginawa kundi tutukan si Maharlika at gumawa ng Facebook page na fake. Imagine mo, ang tinututukan nila kung paano tayo atakihin, tayo lahat kayo nagko-comment, 'di ba? Paano kayo linlangin? Yung budget na nakaw nila, imbis pagtutunan nila yung pansin kung ano yung nilalabas nila sa social media. So bakit nyo dinilit? Bakit dinilit itong message ni Kuting? Yung congratulatory message to Taiwan. So simpleng kabobahan. Simpleng pag-amin na nagkamali. Bakit walang statement si Kuting? Kasi bangag ba? Nakita ninyo? So isang pagsasalarawan na incompetent ang mga tao ni Kuting sa Presidential Communication Office. Paano maging competent yung mga yan? Ang inaatupag ulit ang pag-aaway-away nila dahil binokelya ko sila sa inyo na dinorobo nila, ninakaw nila ang pera ninyo. Presidential Communication sa basbas ni Lisa yan. Dahil gusto ni Lisa, wala nang magsasalita laban sa gobyerno ni Kuting. Kaya pinagbabayaran yung mga trolls, yung mga Ensimada trolls at kasama din dyan ang mainstream media. Kaya paano maging competent, maging effective, efficient ang isang sangay ng gobyerno kung ang inaatupag nila pagnanakaw, panggigipit, pang-aaway behind the scene, pagpapabagsak na mga page, paggugurgur sa mga taong hindi umaayon sa kanila. So dahil sa kasyungahan nila, ayan, napahamak. Ngayon kung matapang si Kuting at pinanindigan niya yung congratulatory message niya, bakit nyo dinilit? Natakot kayo, ganon?
bumahag ang buntot nyo? Akala ko ba lalaban tayo? Hakuting. Hindi mo pa una si Sandro yan, pabitbitin mo ng armas. Akala ko lalaban tayo sa China. Diba? Hindi tayo magpapaapi. O bakit bumahag ang buntot mo? Bakit nyo binura? Diba? Yan ay maliwanag again na pag-amin. Right? Mga palangga, pag-amin sa kasalanan. Okay. Yan natin to. Oh, mga walang hiya talaga, di ba? Yan natin mga hitag. Isa na yun. Maharlika, mahal kita. Si RC Reyes. Thank you, palangga. So, nako, unang lalayas ng pamilya ni BBM kapag girahin na tayo ng China. Alright. Don't play with fire. Ibig sabihin, wag traidor, PPBBM. Ha, ha, ha. Sabi ni Jory Severno, it's not more than that, palangga. Don't play with fire with us. Kasi may kalalagyan ka. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi literal na ano. You know? Ibig sabihin, magiging literal yun. Maraming fire. Kung patuloy na magmumukhang bangag, well, hindi patuloy. Tuloy-tuloy namang bangag si Kuting. Kung pababayaan nyo na si Kuting ay matapos niya, well, I don't think so. Do you think matatapos ni Kuting ang kanyang, ang kanyang, ang kanyang term? I don't think so, mga palangga. Hindi niya matatapos. Dahil, next, meron kayang bomba si Amy Marcos. Okay, meron ba siyang bomba? Pinanood ko yung interview ni Amy Marcos, okay, 3-4 hours ago dyan sa Pilipinas, sa ANC, doon kay Carmina, yung reporter nilang parang akala mo laging kinakangkang. I mean, napansin niyo ba yun? Wala naman akong against sa taong yun, pero later dito babasahin ko yung interview, yung report, yung anchor na yun, pang nagtatanong parang laging may nakapasok sa BBI, parang lagi may nakapasok sa Kipay Labong, di ba? Alam niyo yon? Anyway, yan yun na yun si Carmina. Okay. So, mga kababayan, okay. So, tinanong si Amy Marcos sa interview na yon patungkol dito sa People's Initiative. Okay? Na tinatanong ni Carmina doon na kung ano ba yung, yung tungkol sa People's Initiative, ano daw ba yung mga sinasabi ni Amy Marcos na meron siyang mga natanggap na text message na may mga bribe, may mga, not bribe, may mga offer. Yun yung ginamit nila. Yung offer na binigyan ang mga kongresista ng 2 million pesos pabaon ng Christmas bago sila mag-break and 20 million through sa mga tupad AX. Diba? Ayuda at kung ano-ano pa. Through ayuda. So, ang sagot ni Amy dito, ito nanamnamin natin. Bago tayo makapunta sa bomba. Sa dulo yung bomba. Okay? Ang sagot ni Amy, sabi niya, ang facts daw, sabi niya ay nasa telepono niya. Sabi niya, facts, it's on my phone. It's on some people's phone. Ang ibig sabihin ni Amy, mga palangga, factual daw ang payola, bribe na binayad sa mga kongresista. Tayo po ang unang nag-expose niyan. Last month pa natin in-expose yan sa inyo. Di ba? Only here in Maharlika's Boljak TV. Okay? So mismo sinabi ni Amy Marcos, mga palangga, ni Senator Amy, na factual daw yun. Facts daw yung namigay ng 20 million sa pamamagitan ng mga ayuda ang Office of the Speaker, ang kanyang pinsan na si Romualdez. Okay? Sinabi ni Amy Marcos dito, around December 15, okay, pinupush na nakatanggap na siya, ito i-brief, summarize ko na yung mga sagot niya, na nakarating sa kanya na nagkaroon ng vote buying, okay, na 20 million para mag-produce ng signature, okay, by January 12.
Ito yung expose ko. And thank you. At least nakakita ni Amy to. Sabi ko nga sa inyo, kung nakakarating sa akin, mas nakakarating sa kanilang lahat. So sinabi ni Amy na may mga photograph, may mga witness, and all sorts of evidence that in fact, this offer was made. Senator Amy, I will correct you. Hindi yun offer. Bribe yun. Hindi na namang offering yun na, offeran kita ng ganito. Pagnanakaw yun. Bribe ang tawag doon, galing sa opisina ng pinsan mong tambaloslos. So it's not offer. The right word is bribe. Nakaw na pera, suhol. At galing sa pangungurap. Ngayon, this is very powerful. This is bomba. This is part of the bomba. Why? Kung sinabi mismo ng presidential sister na factual, ang pagbigay, ang pagbayad noon, pagsuhol sa mga kongresista galing sa office of the speaker, mga kababayan, kung nakay Amy ang mga listahan, lahat ng nakatanggap, walang puwang sa House of the People, sa Congress, ang mga buwaka ng inang kongresista na tumanggap ng 20 plus 2, total of 22 million pesos galing sa kaba ng bayan. Di ba? At ilan sila ang nakatanggap? Let's say 300 plus. Okay? Ilang bilyon? Bilyon. Okay, compute natin. Okay? Let's say 316, 318 sila. Compute natin. Factual, sabi ni Senator Amy. Okay? 22 million, okay, times ilan sila? 318. Okay? So, 6 billion. Tama ba computation ko? Okay? 20 million. Diba? Tama ba itong calculator ko? Ayan. No, 22 pala, not 20. Kabaguhin natin. Okay. 22 million each. Ito yung mga hayop na to. 22 million each. 318 na kongresista. Yes, billion, 6 billion. Okay? 6.9 billion pesos. Kung ito ay nabigyan na, I'm just saying, kung nabigyan ang 318 na mga kongresista. 6 billion ang bribe, ang suhol, ang corrupt money na ibinigay dito sa kung binigyan sila lahat ng total of 22 million na ninakaw nila sa pondo ng Pilipino para i-push ang People's Initiative. Coming po yan sa statement ni Amy Marcos na sinabi niya may mga ebidensya at mag-open siya ng investigation. At dapat kung sino ang mga nakalagay doon na mga pangalan, dapat wala na silang puwang sa Kongreso. Kasi ito ay pagnanakaw, corruption, betrayal of public trust, lahat ng kababuyan kasamaan at walang puwang. Lahat sila kung nakatanggap ng tig 22, even 2 million, even 1 million. Di ba? Dahil pagnanakaw yan sa kabanang bayan, coming po ito sa statement, sa interview ni Amy Marcos. Ito naman si Carmina na parang laging may nakasalugsog sa Kipayla Boom. Yung, I see you're watching. Thank you. Yung tumawag ka. Now, sabi ng anchor, do you think that this offer were made without the knowledge of the speaker? Carmina, you know what? Kapag reporter ka, dapat meron kang magaling na follow-up question. Okay? Makikinig ka. Okay? Pakikinggan mo yung sinasabi ng iyong guest. Okay? Ngayon, hindi to offer, hindi na to in-offer. Offeran kita kasi friends tayo. This is bribe. This is corruption. Diba? Pag sinabi mo kasing offer, parang walang nangyari, diba? Parang walang nanakaw. Pero pag sinabi mo, actually pareho kayo, Senator Amy and Carmina, don't play with the words. We're not stupid here, mga palangga. That's not offer, that is bribe. Pwede mo sabihin offer na bribe. Okay? Ang sagot ni Amy dito, it's unlikely. Okay? Ang tanong, di ba? Do you think that this were made without the knowledge of the speaker? It's unlikely.
So, ibig sabihin, mga palangga, may knowledge si Speaker of the House because the numbers, sabi ni Amy, the numbers, yung telephone numbers na nag-utilize, na nag-text, okay, sa mga kongresista para i-push ang signature dun sa People's Initiative ay galing, sabi ni Amy, ever from the office of the Speaker. So kung coming from the VOMVA, from the statement of Amy Marcos, na nanggaling sa opisina ng kanyang pinsan na Speaker of the House, tambalos-los. Ay, sabi niya pa ito, ng tambalos-los na ang mga text messages galing sa mga abogado, sa mga staff. Dapat lahat yun, lahat ng staff ni tambalos-los, lahat sila na nagpakalat nitong text, hindi lang nagpakalat, na nag-send at nagbigay ng bribe money, dapat sila ay mapunta sa kumukulong kumunoy at nang matapos na sila. Formula Farmer, yes, it's total of 22 million plus yung 2 million nung bago sila mag-break nung Pasko. It's total of 6 point something billion. So ngayon, sabi ni Amy Marcos dito mga palangga, in the beginning, I thought it could have just been some random text message daw, okay? But later, sabi ni Amy, I realized that they were from the office of the Speaker. Okay? Staff, attorney, okay? Na talagang empleyado, sabi niya, from the Speaker's office. Okay, yun ang sabi ni Amy, ha? Ito, observation ko lang dito sa interviewer. Kasi kung ako ang interviewer, ito ang sabi sa akin, may mga follow-up question ako dito. Okay? So, sinasabi ni Amy na sigurado siya. Ay, hindi sigurado, na based dun sa mga telephone numbers na nag-send sa mga kongresista ay galing sa opisina ng kanyang pinsan. Ang sabi ni Carmina, okay, which brings me now to an earlier interview that you had, and this is what you said. Tinwist mo na eh. Carmina, sa reporter, nagkaroon ka na ng chance dito sa sinabi niya, di ba, nagaling mismo sa Speaker of the House ang mga text messages. Tumalon ka na kasi next na sinabi ng reporter, sabi niya, para namang, binalik niya yung sinabi ni Amy Marcos nung, I think that was couple of months back, just recently, na sabi niya, sabi niya, that will brings me now to an earlier statement mo. Sabi niya, so, ito yung statement daw ni Amy na parang, para namang, ano yung sabi niya? Napipili natin ang kamag-anak. Okay? Para namang napipili natin ang kamag-anak. Sabi niya, okay naman si Martin dati. Hindi ko naman akalain na magkakaganito siya. Okay? Akala ko noon ay susunod lang siya at hindi ko maintindihan kung saan nanggaling ito. So nakita mo yung juicy part. Ay hindi, na mismo reporter, yung juicy part. I mean, yung kumbaga fire ng statement ng guest mo. Okay? Na si Amy, na sinabi niya mismo, factual, na nanggagaling sa opisina ni Martin Romualdez ng Speaker of the House ang mga text messages para bigyan o alokin ng tig 20 million pesos na pera galing sa kaban ng bayan para isuhol o i-bribe sa mga kongresista. You just ignore that? Yan ang pinaka-powerful na dapat pa yung mga follow-up. Dapat masyak ka ng bonggang-bongga. Diba? Kung ako nun, ang sasabihin ko kay Amy, so ano pang hinihintay natin, Senator Amy? Kung hawak mo ng ebidensya, idiretso mo na. Kasuhan yun na, hindi natin. Kasi, baka matanggal si Carmina sa trabaho. Yan ang problema kapag nasa mainstream ka. Kasi binasa niya to yung sinabi ni Amy. So, ito na yung inutos sa kanya ng kanyang boss na ito lang ang tatanungin mo. Huwag ka mag-follow up. Bakit? Tinakot ba kayo ni Romualdez? Na huwag siyang idiin? Panahon na to ni Carmina ng ANC. Na dikdikin mo si Amy. Not really dikdikin. You extract the juice, kumbaga. Na sinabi niya na mayroon sang factual evidence. Dapat nga, ang sasabihin ko pa kay Amy Marcos kasi ako sa bagay, over the phone. Let's say for example, magka-harap kami.
O patingin nga, Senator Amy, ng mga text messages. Kung yan talaga ay factual. May mga ganon. Pwedeng kahit over the phone, pwede ko siguro sabihin sa Senator Amy, pwede bang i-forward mo sa akin yan? Okay, nang malaman naman natin. Kasi sinasabi mo factual para sa ating mga manonood, para naman makita namin kung totoong may mga text messages na nag-bribe si Martin Romualdez, yung kanyang opisina, yung kanyang mga staff, ng tig 20 million each sa mga kongresista. Wala eh. Parang may nakasalampak sa kipay ni Carmina eh, kaya hindi makatanong. Ay, sabi niya. Which brings me now. Napanood niyo ba yan? Senator, I mean, which brings me now to an earlier interview that you just said. Man, yeah. Nakakaloka. Factual o factual? Alright. Tapos sabi nung, di ba, binanggit ni Amy na akala niya si Romualdez ay susunod lamang. O itong susunod lamang susunod lamang. So nilinaw ni Carmina, susunod sa alin? Susunod sa alin? Okay? Sabi ni Amy, susunod sa kumpas ng presidente. Sinabi na nga ng presidente, si Kuting nga, yung kapatid niya, na wag munang tutukan niyang tsa-tsa. Okay? At marami pa tayong mga problema. Eh bakit naman hindi sinusunod ang sinasabi ng presidente, di ba? Napaka-divisive yan, di ba? Sabi ni presidente. Hindi pa rin sumunod. Sabi ni Amy, ngayon, sabi niya ni Amy, ayun, yung signature campaign na yan. Tapos sa mga public works pala, mga public works contractor naman, naging katuwang nila na magpapirma-pirma niyang mga people's initiative na yan, sabi ni Amy. Sabi niya, so, yan, itigil na yan. Kasi divisive yan, makapaghati-hati daw sa ating mga Pilipino. You know what, Senator Amy? Ang divisive talaga. I hope you will speak up. Hindi na muna natin si Senator Amy didikdikin ngayon. Binibigyan natin siya ng tani ngayon. Di ba sabi ko, tinaningan na siya natin ng December 31. Didikdik natin siya, pero baka meron siyang bit-bit na vom. Va. So, pigain pa natin. Senator Amy, baka naman. Kasi nagsalita na siya sa pinsan niya eh. And this is powerful na sinabi ni Amy Marcos. Medyo hangaan din natin si Amy dito kasi pero babantayan natin siya na sinasabi niya factual na ang pinsan niya ay sinabi niya lang offer pero hindi naman tanga yung taong bayan o mga abogado. It's not offer, it's bribe and corruption. Medyo palakpakan natin siya ng konti dito pero babantayan natin siya. Okay? Kung talagang ito todo-todo niya na hanggang kay Kuting. Tignan natin ang sabi ni Amy. Sabi ni Amy, kasi this is very problematic. Lahat naman tayo, may mga kamag-anak na minsan pasaway. Alam mo naman si Senator Amy, may mga ganyan-ganyan hanash. Pasaway, di ba? Pagtsatsagaan, sabi niya, pagtsatsagaan nyo na lang ako kasi hindi napipili yung kamag-anak. Straightforward, Senator Amy. I'm gonna be calm at this moment. Straightforward. Total, inano mo na, ibinuking mo na yung pinsan mo, isama mo na si Lisa at ang iyong kapatid. Okay? Todo mo na to, madadamay ka dito. Sa paglubog ng kapatid mo, sabi mo nga walang kapatid, di ba sabi ko sa'yo, papatayuan kita ng rebolto. O standy na lang. Baka mahal yung rebolto, baka mapasubo ako eh. Pag nagpasabog ka ng vom, va, di ba? Hindi ko kayang rebolto, Senator Amy, di ba? Wala akong pera. Standy na lang, $100 lang kayang-kaya ko. Yeah, patayuan kita. Yakap-yakapin ko rin. Yung standy mo, pag ginawa mo to, pag tinodo mo na. Katulad ng ginawa ko sa kapatid mo. Nagpagawa kami ng standy, yakap-yakap namin, mukha kaming tanga, na binudol kami. Huwag mo kaming budulin, Senator Amy. Or else, jujunogin, hindi pala natin majujunog yung standy niya. Kasi kung hindi siya magsasalita. But I can feel, baka tuloy-tuloy na to. May bolang kristal din ako eh. I hope hindi magkamali ang bolang kristal. At maraming hindi na nagtitiwala sa'yo, Senator Amy, katulad ni Roy ng Bagong Lipunan, walang tiwala. Ang dami kong ka-message. Sabi ko, nako, tignan si Amy, baka itodo niya na kasi binoldyak lang si Tambaloslos. Baka itodo niya na nga. Sabi mo nga, Senator Amy, hindi napipili ang kamag-anak. So kung si Kuting ay binudol kami, which is part ka na nga eh, you'd redeem yourself. Part ka na nga eh, kasi alam mo ng polboronic yung kapatid mo eh.
O baka naman siguro hindi akalain ni Amy na si Lisa ang magpapatakbo. Kasi iniisip ko lang din na baka ang naging agreement ni Sarah at ni Amy during that time na siguro sabi ni Amy, "Oh, Inday, ako naman ang magpapatakbo ng ano, tutulungan ko lang si ading ko kasi vangag yan eh. Ako naman ang magpapatakbo ng gobyerno, tayo Inday." Kaso lang, navodol ni Lisa Ahas Magz.